What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa bagong vlog ni Uncle B. Dito pa rin sa ating YouTube channel, Uncle Valdo Official. Tagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Pero sa ngayon sisimulan uli natin ang ating vlogging para makapag-share ng mga kaalaman sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, patungkol of course sa pagre-referee, sa officiating. So, welcome uli. Welcome back dito sa ating channel. At asahan nyo mga kapito na magtutuloy-tuloy na tayo sa ating pagtuturo. Sa video ito mga kapito ay pag-aaralan natin at pag-uusapan ang patungkol sa tinatawag na FIBA protocols. Okay? So, ang protocols na to, ito yung mga tinatawag na tamang galaw, tamang aksyon ng isang referee patungkol sa tinatawag na mechanics. So yung mechanics ang ating pag-aaralan ngayon. So alam naman natin na sa mundo ng YouTube channel, sa mundo ng tinatawag na social media, sa Facebook, marami nang nagsulputan ng mga lecturers, mga vlogger, okay, tungkol sa mga pag-aaral ng mga rules and regulations, OBR, OBRI. Nalalaman na natin ngayon sa tulong ng mga vloggers na yan ang mga tamang judgment patungkol sa tinatawag ng mga violations, mga fouls, mga rules and regulations sa loob ng basketball court. Pero sa ngayon mga kapito, dahil alam na natin yan, marami na tayong mga nalalaman, natututunan, lagi lang natin isaisip, okay, na ang mga rules and regulations na yan, mga written rules na yan, na nagmula sa tinatawag ng OBR, Official Basketball Rules, Official Basketball Rules Interpretation o OBRI, ay nai-implement dapat yan ng tama. Okay? Kaya sa implementing ng tinatawag na rules and regulations ng basketball, kailangan natin yung tinatawag na mechanics. Pagsunod sa mechanics. Kapag hindi tayo kulang ang ating kaalaman sa tinatawag na mechanics na yan at pagsunod ng tinatawag ng mga protocols ni FIBA, so mahihirapan din tayo i-apply yan at nagkakaroon dyan na mga problema. Kasi hindi natin maiaalis mga kapito na ang mga players ngayon, ang mga coaches ngayon, marurunong na yan kahit yung mga galawan ng mga referees, nag-aaral din yung mga yan. Kaya dapat nating malaman ang tinatawag ng mga protocols ni FIBA. Okay? Through mechanics of course. Kaya mga kapito, kaya nagkakaroon ng mga kaguluhan, ng mga angal sa loob ng basketball court, ng mga players, ng mga coaches, dahil alam nila na hindi nagagawa ng mga referees ang tinatawag na mechanics at protocols doon sa loob ng basketball court. Okay? Diyan umaangal ang mga yan, mga players, mga coaches, na alam nila na dapat ginagawa natin na tayo mga referees ang tinatawag na tamang galaw. Okay? Tamang galawan, tamang aksyon sa loob ng basketball court para pag tumawag tayo, nagkaroon tayo ng tinatawag na mga judgment patungkol sa mga violations or fouls, satisfy sila dahil alam nila sumusunod tayo sa tinatawag na protocols. Okay? So ano nga ba yung tinatawag na protocols na to, no? Kasi syempre, salitang English yan. So isalin natin sa tinatawag na salitang Tagalog ang tinatawag na protocols. So katulad ng sinabi ko kanina, patungkol sa protocols na yan, ito ang tinatawag na tamang galaw, okay? Tamang aksyon ng mga referee sa loob ng basketball court. O kasing kahulugan to ng tinatawag na etiquette, na salitang etiquette. So madalas nating marinig ang salitang yan, yung etiquette na yan. So sinasabi, okay, sa ating pag-aaral na ang etiquette, ito yung tamang pag-uugali, okay, ng isang tao kung pupunta ka sa isang okasyon. Halimbawa, pumunta ka sa birthday yan, pumunta ka sa anumang okasyon na pupuntahan mo, so kailangan magpakita ang isang tao o isang imbitado roon ng tamang etiquette, yung tamang galaw. So yon ang kasing kahulugan ng tinatawag na salitang protocols. Of course, pag in-apply natin yan sa basketball, officiating o pagre-referee, yan ang tinatawag na tamang galaw, okay?
tamang aksyon ng mga referees. Okay? So nagkakaintindihan tayo ron. Kailangan malaman natin yan. Ano? Ngayon, merong mga talaan, may mga talaan ng tamang paggalaw, okay, patungkol sa tinatawag na protocols na yan. Okay? May mga tamang galaw tayo na dapat sundin. Hindi natin pwedeng iisang tabihan at kalimutan. Okay, mga kapito, lagi natin tatandaan yan. So yung mga protocols na yan, gaya ng sinabi ko kanina, ay ginagawa yan through mechanics. Of course, kapag ginawa natin yung protocols, andyan dyan ang tinatawag na mga hand signals na dapat natin gamitin, mga proper hand signals. So kailangan natin malaman yan. Ano ba yung mga tamang galawan? Ano ba yung mga proper hand signals na dapat gamitin ng mga referees, okay, during the game? Yan ang tinatawag na protocols ni FIBA. Okay? So sa video ito, unahin natin ang tinatawag na transition. Pag-usapan lang natin yung tinatawag na transition. Okay? Ngayon mga kapito, alam naman natin sa larong basketball kapag nagre-referee tayo yung tinatawag na transition. So, pag sinabi natin transition, ito yung pagpapalit o pag-shift, okay, ng isang team mula sa kanilang backcourt papunta silang frontcourt nila. So yun ang tinatawag na transition. Ngayon mga kapito, dahil sa tinatawag na transition na yan, okay, merong protocols na dapat tayong sundin, yung mga referees na yan. So alam naman natin na during the game, okay, may 3 referees sa loob ng basketball court or 3PO, Nandiyan dyan yung tinatawag na lead official, trail official, at saka tinatawag na center official. During transition, may dapat na protocol na sinusunod ang mga referee. So alamin natin yung mga protocols na yan during transition. Yan ang ating unahin sa talaan na to. So isa-isahin lang natin, bawat vlog natin, isa-isahin lang natin ang pag-aaralan natin tungkol sa tinatawag na protocols. Okay mga kapito, so simulan natin sa tinatawag na transition lead. Okay? Ang transition lead, makikita natin, halimbawa, ito yung diagram na to, Ang referee sa transition lead na tinatawag, nandito siya, galing siya sa tinatawag na trail, papunta siya doon sa ilalim. So yung motion niya, okay, papunta siya sa ilalim ng court. So yan ang motion ng transition lead. Okay? Mula sa trail, papunta siya sa lead. Unahin natin siya. Ano bang dapat gawin? Ano ba ang protocols na tinatawag during transition ng referee na yan, ang posisyon ng referee na yan, yung tinatawag na transition lead. Lagi natin tatandaan mga kapito, during transition, ang protocol ni FIBA sa transition lead ay pumwesto or kailangan makapwesto doon sa ilalim. So kung kailangan niya tumakbo during transition, wala siyang iisipin, kailangan niyang ipwesto ang kanyang sarili doon mismo sa ilalim bago pa dumating yung tinatawag ng mga players na yan. So lagi natin tatandaan yon. Kaya ang pagre-referee hindi basta-basta kung kailangan tayo tumatakbo talaga. May mga pagkakataon na tumatakbo tayo. So during transition sa protocol, yan ang protocol niya ng tinatawag na transition lead. Pero hindi mawawala mga kapito ang tinatawag na ang tingin ng tinatawag na transition lead. Of course, alam naman natin to pag referee tayo, during na tumatakbo tayo, nandun tayo sa court. On court pa rin ang tingin natin. Nakaalalay tayo na tumitingin tayo ng mga players during transition habang tumatakbo. Bakit ginagawa ng isang referee yan? Kasama yan sa protocol. Kasi just in case, na ang laro, nandiyan na sa tabi mo at nagkaroon ng tinatawag na isang obvious violation or isang obvious foul, at least makakapito ka. Pero, ang protocol talaga ng transition lead is kailangan maipwesto mo muna ang sarili mo doon sa ilalim bago ka talaga makatawag. Okay? Bago ka makapito. So, yun talaga ang protocol niya. So, just keep in mind yung ganung protocol ng isang transition lead. Kaya lang, syempre, meron lagi tayong tinatawag na pag-alalay. No?
na kailangan naka on the court ang ating tingin. Kaya alam naman natin yan. Alam na mga kapito natin. Pero yan talaga ang protocol during transition na sinasabi ni FIBA. Okay? Ngayon, mga kapito, dumako naman tayo sa tinatawag na transition trail. Okay? Galing siyang lead sa ilalim. Okay? Papunta siya doon sa tinatawag na trail position. Sa ganitong senaryo, sa ganitong sitwasyon, mga kapito, ang protocol ni FIBA ay kailangan wala kang makitang player. Okay? Kailangan hindi ka nakasabay sa player, okay, na may hawak ng bola, or any player na nasa area of responsibility mo. Hindi ka po pwedeng sumabay or hindi ka pwedeng mauna. Kailangan lagi kang nasa likod nila. Okay? Sa ganong paraan kasi makikita naman natin kung sino talaga yung tinatawag na mga players na nasa area of responsibility mo. Tanaw mo yan. Okay? So, sinasabi lang sa protocols ni FIBA, tinatagalog na natin na hindi tayo po pwedeng sumabay sa player. Okay? Hindi tayo pwedeng mauna sa player doon sa tinatawag na backcourt. Kung ikaw ang tinatawag na transition trail, kaya galing ka sa ilalim, mapupunta ka ng trail sa transition. Okay? Yun ang protocol ni FIBA. Ngayon, itong center, of course, si center, kung ikaw naman ang center official, ang trabaho mo, sinasabi dyan sa protocol na yan, ay alalay ka. Yan lagi naman ang sinasabi. Okay? Umalalay ka doon sa tinatawag na transition trail at saka sa transition lead during play o takbuhan na. Kaya alam naman natin kasi pag sinabing transition, pwede yung mangyari sa mabagal na motion ng mga player or movement sa mga players at pwede rin yan maging mabilis. Okay? So kailangan handa tayo sa pag-alalay kung ikaw ay tinatawag na center official. So yan ang protocol dyan. Okay? Laging ang center ay alalay ng tinatawag na transition trail at saka transition lead. So, kailangan lang nating malaman sa tinatawag na mga protocols na to, yung tinatawag na AOR, Area of Responsibilities. Kailangan na-identify lagi natin kung sino yung primary na mga players na binabantayan natin. Okay? So, alam naman natin na ang pag-o-officiate ng basketball ay laging depensa, refereeing the defense. So, kahit anong posisyon natin during transition, mapatrail ka, mapalid ka, or mapacenter ka, kailangan ma-identify mo sa area of responsibility mo ang tinatawag na primary defender. Okay, yung mga nakadepensang players, kailangan ma-identify mo ang primary defender at secondary defender mo kung meron man. Okay? At least, during transition, alam mo kung sino yung babantayan mo. So, yun ang maliwanag na sinasabi ni FIBA patungkol sa protocols na yan ng transition. Okay? So, maliwanag sana yon mga kapito. Yon ang isa sa mga protocol sa talaan, ang tinatalakay natin ngayon. Sa susunod nating vlog, ay tatalakayin naman natin ang iba pa na mga protocols ni FIBA. Isa-isahin lang natin kasi marami to, Andiyan dyan ang tinatawag na time control, sino yung mga referees na may trabaho sa tinatawag na time control, yung tinatawag na shot clock tsaka yung game clock. Andiyan rin tinatawag na protocols sa mga violations, paano ginagawa ng maayos or pagsasagawa yung protocols ng tamang galaw, tamang aksyon ng mga referees sa pagtawag ng mga violations na yan. Okay? So, marami pa tayong mga mga pag-uusapan. Isa-isahin lang natin mga kapito, para matutunan talaga natin. So, sana yung vlog na to nakatulong patungkol sa protocols na kailangan gamitin ng mga referees during the game, during transition na yan. Okay? So, mga kapito. Okay? At syempre, hindi natin papakahabain ang ating video sa ngayon. At sana nakatulong sa mga referees natin. Gusto ko lang ipabatid sa lahat ng ating mga tagapanood na salamat sa patuloy na pagsuporta, At ang video talaga na to ay ginagawa ni Uncle B. Simula ulit tayo ngayon sa ating panibagong vlog
para sa kanyang mga supporter, para sa mga followers, mga subscribers niya. Kaya ginagawa ko to para makatulong sa inyo. Yung mga yung mga manonood na hindi naman talaga namin subscriber, di namin mga supporters, wag na lang kayong manood, kung magiging hindi maganda sa paningin ninyo, sa pandinig ninyo ang mga tinuturo ko sa inyo. At interesado kayo sa mga tinuturo ko, pwede kayong mag-i-like ang video na to, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, pindutin nyo na rin ang tinatawag na yung notification bell. At para maging updated kayo sa mga bagong upload na videos ni Uncle B. So yun mga kapito, kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. At pinag-uusapan pa rin natin ang tinatawag na FIBA protocols. So mga kapito, at hanggang dito na lang ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. God bless us all. Peace out.